Yun, so what's up mga idol, magandang araw sa ating lahat. So ito, meron naman tayong dumating na inverter dito ngayon mga idol na for review. Ayan, so na-request ng ating masugid na taga-subaybay dito sa ating YouTube na kung pwede ay reviewin daw natin ang inverter na ito. So ito, napa-order tayo at re-reviewin na natin kung maganda ba ang kanyang performance. So ito ay 1000 watts pure sine wave 50 to 60 Hz. Meron tayong USB charging dito, ayan, type C at saka USB type. And then syempre ayan yung kanyang tsura. Ayan. So quality naman yung kanyang plastic dito, makapal, hindi siya yung basta-basta. So plastic ito, yung kulay orange plastic. And then ito ay hard aluminum. Ayan, hard aluminum. Okay, so subukan natin to mga idol, 12 volts. So ang gagamitin nating baterya dito is yung ating Life of 4 na watt cycle, 12 volts, 314 Ah na meron tayong 200 amp na BMS. So yan ang gagamitin nating baterya. And then susubukan natin to sa mga ilang appliances na sa tingin natin ay kakayanin at hindi tayo magkakaproblema dito sa kanyang inverter. Okay? So, subukan natin. Welcome back idol mga kasolar. Andito na naman ang inyong lingkod, Glenn Lejano, ang inyong guide sa solar renewable energy. Kaya tara, matuto na naman tayo. Yan, so naisaksak na natin mga idol dito sa ating baterya, yung inverter, no. So subukan natin i-power up. Okay. Ayan, so ang ating display ay 231 volts at 60 Hz. So ang battery natin is 13.1. So ito, kapag papalitan yung mga idol yung kanyang hertz ay long press lang ito, yung button niya. Ayan, so 50 Hz na siya. And then long press lang ulit natin para bumalik ng 60 Hz. Okay, so 60 Hz na siya. And then itong AC niya, bukan natin kung kapag i-off nyo mga idol, so i-press nyo lang tong AC nya. So itong USB naman, yan, so nag-power yung kanyang USB. So kapag pinindot ulit natin, mawawala yung kanyang USB. So ngayon, ang susubukan natin dito is yung ating rice cooker na 400 watts, 1 point something liters ata ito eh. Tingnan natin. Ayan, 400 watts, so 60 Hz. Ayan, so susubukan natin dito kung kakayanin niya. Okay, so isasaksak na natin. And then on natin. Okay, so okay naman, wala siyang hindi siya umuugong. So tignan natin dito sa application ng baterya. Okay, so nag-start tayo ng 99% at nagdi-discharge tayo mga idol ng 400 watts, 32 ampere, 32.50. So nasa 13.6 tayo. Okay. So dito mga idol, dito sa battery indicator niya is hindi siya ganun ka-accurate, no. Hindi katulad dito sa dinidisplay ng ating Bluetooth monitoring ng battery. So sabi dito, kung ganito yung ating discharge ng baterya, 442 watts, so magtatagal lang tayo ng 9.7 hours. Oh, matagal na yun kung continuous discharge mga idol na 440 watts. Okay, so balik tayo dito sa inverter. So sa inverter, okay naman, hindi naman siya umuugong sa kanyang load na 400 watts. Usually kasi sa mga ibang inverter, kapag ganito nakataas yung ating dinidischarge, is umuugong na yung kanilang fan, no? So ito wala pa naman. Ibig sabihin, hindi pa siya umiinit. Okay, so okay. So tignan natin yung wire kung umiinit. Okay naman, di naman siya umiinit kasi makapal yung kanyang wire mga idol.
Okay, so antayin na lang nating makaluto yung ating inverter and then titignan natin kung okay pa rin ba siya. Kung hindi ba siya mainit na mainit or katamtaman lang. So balikan natin mamaya. Ayan, so after few minutes mga idol, nag-on na yung kanyang fan under 33 na temperature ng ating inverter. So sa 33 na trigger na yung kanyang fan at ito na. Nag-fan na siya. So malakas din yung kanyang fan. So aantayin din natin kung hanggang ilan naman yung kanyang reading bago mag-off ulit yung kanyang fan, no. So ito na, nag-on na. Okay, so after a few minutes mga idol, mga 2 minutes, so ito na, medyo may konting pagbabago na dito sa temperature ng body ng ating inverter. Medyo maligamgam na. So ayan na yung ating temperature, hindi na siya bumaba kanina. Nung nag-on yung fan, nasa 33, ngayon nasa 36 na, no? And then medyo maligamgam na siya. Dito naman sa ating wire ng inverter is okay pa naman, hindi naman siya mainit. Dito lang mga idol sa ating alligator clip, kapag kasi ganitong mga load yung pinapaandar nyo nasa 400 watts, lalo na sa 12 volts, hindi na kasi advisable ito na gamitin ang alligator clip, no. Mas maganda kapag ganito kataas yung inyong mga pinapaandar sa ganitong inverter na 12 volts, tapos ganyan yung inyong load nasa 400 watts, mas maganda kung ang gamitin nyo is yung terminal battery lugs yung gamitin nyo, no. So para mahigpitan talaga. Ito kasing alligator clip mga idol, matagal ko nang ina-advise na kung pang matagalan yung gagamitin is hindi advisable na naka-clip lang. So dapat naka battery lugs type yung inyong connector dito, no. So ito, mainit na. Medyo hindi na kayang hawakan ng matagal. So ito is for demonstration only lang naman mga idol, no. At binibigyan ko naman kayo ng advice. Okay? So itong inverter natin is okay na okay pa, hindi pa siya nagkakat. Nasa 233 volts pa rin yung ating AC output. So susukatin natin kung ilang amperya yung lumalabas o dinidischarge ng ating inverter mula sa ating baterya. So ang nakikita natin dito sa Bluetooth monitoring is nasa 33.3. So subukan nating i-check yan. Sukatin natin kung goods or close to accurate yung ating reading. 34.3. Dito is 33.2. So sa negative is 33.4. And then sa positive 33.7 ampere yung ating dinidischarge sa ating baterya. Well, close to accurate naman siya. 33 ampere. So ito nasa 234 yung ating AC out na voltage. Naglalaro lang siya. Ang maganda dito mga idol, hindi bumabagsak yung ating voltage, no. Kapag mayroon siyang load, lalong lalo na nasa halos 50% yung ating load dito. So ito ay pure sine wave mga idol, no. So ito ang ating rice cooker. So, pasensya na kayo at medyo madumi yung ating rice cooker. Ayan, kumukulo na. So balikan ulit natin mamaya hanggang maluto yung ating sinasaing, no. Ayan, so nasa 97% na rin naman yung ating baterya. Okay. Right, so after a few minutes, okay, so luto na yung ating sinaing mga idol, no. Ayan, nasa 31 na lang, so umaandar pa rin yung fan niya. So siguro mamaya mag-o-off na yan. So 13.3 yung reading na ating battery, kaya lang hindi siya ganun ka-accurate, no. Though siguro dito sa reading niya mismo, ito yung reading niya 13.3. Pero ito kasi sa ating BMS is nasa parehas din, 13.3. Sa bagay kanina mga idol, meron tayong load mismo dito sa inverter, kaya ganun yung kanyang reading. Okay. So yung ating mga wire okay na. Ito wala na, hindi na mainit kasi wala na tayong load. Check natin yung battery. So kumain yung ating load na rice cooker hanggang maluto ng 6%. So meron pa tayong 94%. Ayan. Alright, goods na goods. Okay, next test natin.
Okay, so next naman tayo mga idol, ito meron tayong extension dito. Kasi ang gagamitin naman natin is itong ating automatic na washing machine, no. So ayan. So pipilapan lang muna natin ng mga detergent and then subukan natin. Okay. So yan muna. Tapos check natin kung kakayanin ng ating inverter yung surge ng ating washing machine. Kasi dito natin masusubukan mga idol yung surge power ng ating washing machine kasi nga demotor yan. So magkaiba kasi yung rice cooker mga idol kasi continuous yon. Dito naman sa ating washing machine, so papitik-pitik yan, no, yung kanyang motor. So eto meron tayong load ngayon mga idol na LED light. So ito yung mga LED light natin dito nakasaksak kasi yan, no. Ayan, dalawa yan. 85 watts, tapos dito na nga rin pala tayo nagcha-charge sa ating ayan, no, inverter. So 3.0 nga pala yan, no, fast charger. Okay. Yan, so nag-start na yung ating washing machine mga idol. So nasa timer tayo ng 71 minutes. So matagal-tagal yan, 1 oras mahigit, no. So titignan natin kung kakayanin ng ating inverter yung ganyan katagal na paggamit ng ating washing machine. Okay? So ito naman yung ating discharge dito sa ating Bluetooth monitoring ng ating battery. So makikita nyo mga idol habang umaandar yung natin, yung washing machine. So yan yung kanyang pitik. Yan. So nasa 465 watts yung pinakamataas. So yun siguro yung peak niya, no. Dahil demotor to eh. Magkaiba kasi yan mga idol sa sa ang tawag nito, sa rice cooker. So ito naman demotor naman. So antayin natin kung kakayanin ng ating inverter. Ito hindi pa naman siya umuugong yung kanyang fan. Okay pa rin naman. Abangan natin mamaya. Alright, so natapos na tayo dito sa ating pagwawashing. So kinaya naman mga idol ng ating inverter yung ating demotor, no. Okay, alright. So nakita nyo naman yung ating mga pinagtitesting gamit ang inverter na ito. So kung tatanungin nyo ako kung recommended ba yung ganitong klaseng inverter, so recommended ko naman mga idol dahil pumasa naman siya sa ating testing, no. And so ito ay 1 kilowatt na 12 volts. Ilalagay ko na lang dito sa ating product section yung link ng inverter na ito. So goods na goods, pure sine wave. So napakaganda nito, meron ka ng pag-charge sa ng inyong cellphone. So ayan, no. Sa ating battery naman nasa 93% pa rin. So napakakunat talaga nito. Watt cycle na 12 volts, 340 mAh. So maraming klase ito, maraming mga voltage na pwede nyo pagpilian. May 24 volts. Ayan, hindi ko lang alam kung meron na silang 48 volts, no. Pero marami silang mga iba't ibang klaseng model nito. So ilalagay ko na rin dito sa ating description or dun sa ating product section yung link ng battery nito. So swabing swabe rin. So tamang tama ang kanilang partner, parehas na matibay. Okay, so yun lang mga idol, maraming salamat. Peace out.